Welcome sa lahat sa video channel na ito. Ang video channel na ito, ang puso ni Jesus ay naghihintay para sa iyo ng mga regalo at nagbibigay sa iyo ng makalangit na mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa atin noon at ngayon mula sa ating Panginoong Hesukristo at mula sa mahal na Birheng Maria, upang maihanda natin ang ating mga sarili ng maayos para sa makalangit na kasal ng kanyang Diyos ng Kordero. Ngayon ay inihaharap namin ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Saint Virginia ng Romania. Mga sipi mula sa salita ng Diyos tungkol sa nakakatakot na paghatol na bahagi ng ikatlong pagpili ng mga teksto mula sa salita ng Diyos sa paksang ito. Ako ay kung ano ako. Amen. Lagi ako ngayon. Amen. Dumating ang salita sa lupa. Ang aking salita ay kasama ng mga ulap. Narito siya, dumarating siya kasama ng mga ulap at naging ilog ng buhay kung saan mabibinyagan ang lahat ng naniniwala sa kanya, sa aking salita. Ang salitang ako. Kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom, lumapit siya at uminom sa tubig ng ilog ng buhay, at ang mga ilog ng tubig na buhay ay dadaloy mula sa kanyang tiyan, sapagkat tatanggapin niya ang banal na Espiritu. Amen. Ang sumasampalataya ay pumarito at uminom, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, ngunit naparito ako upang hiningahan ito ng banal na Espiritu at upang muling ipanganak at baguhin ito. Ang mga kasulatan ng muling pagsilang sa mundo ay natupad, at ako ay naparito upang tuparin. Amen. Hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang baguhin ito, ngunit ang hindi sumasampalataya sa akin, ang salita na kasama ng mga ulap, ay hinatulan na siya. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan ng kawalan ng pananampalataya, sapagkat ang aking salita na nagmumula sa akin kasama ng mga ulap ay ang tunay na salita na ipinanganak mula sa akin. Ako ang salita ng Ama, ang Espiritu ng katotohanan, na hindi kilala ng mundo, ngunit kilala mo siya, mga anak ni Israel na kinuha mula sa mga Romanyano. Ako ay pumupunta sa iyo bilang isang salita, at ako ay palipat-lipat sa iba't ibang lugar upang ipahayag na ako ay darating, tulad ng ipinahayag ni Gabriel ang aking pagdating mula sa Ama sa laman na ipinanganak ng aking Birheng Ina. Naparito ako upang patawarin ka, lalaki. Naparito ako upang pakawalan ka mula sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay ipinanganak mula sa pagsuway sa akin. Ang kasalanan ay ipinanganak mula sa taong ginawa ko, ang may espiritu ng buhay mula sa akin. Tinatawag ng kasalanan ng tao na ama at ina, ngunit ako ay nagmula sa salita mula sa Ama, na nasusulat sa kasulatan na darating ang salita, at upang gawin ang aking sarili na bukal sa lupa at upang magkaanak ng tao mula sa langit. Mula sa aking salita upang ipanganak ang sumasampalataya sa akin, at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Amen. Extract mula sa salita ng Diyos sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon 0:1-1-7. O aking bayan, sinasabi ko sa inyo ang kagalakan. Ang 12 apostol ay umupo para sa Israel sa 12 upuan na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking pangako noon. Narinig nila mula sa akin ang salita na sinalita sa bansang Israel, ang kanilang bansa ayon sa laman, ang bansang tinatawag ko ngayong pumarito at tanggapin ang aking salita, ang salita niya na ipinako sa krus ng bansang Israel. Para sa mga bansa ng ang lupa ay tumanggap ng salita ng kaligtasan at sumampalataya sa kaligtasan sa pamamagitan ng aking salita na dumarating sa harapan ko bilang tanda ng pagsisisi ng mga tao at ng aking pagparito. At ang Israel ayon sa laman ay may mga tagapamagitan nito ang 12 apostol ng ako, na mga Judyo ayon sa laman, kung paanong ako rin ay isang Judyo ayon sa laman, na ang kaligtasan ng mga Judyo ay, gaya ng nasusulat sa mga kasulatan. Ang aking mga apostol ay umupo upang hatulan ang usapin ng 12 tribo ng Israel, at ang paghatol na ito ay ginawa sa pamamagitan ko, ang salita ng Diyos sa bansang Romanian, upang ang mga bansa sa lupa ay marinig, at ang aking bansang Israel ay marinig at bumangon. Pataas, dahil si Kristo, ang pinahiran ng Ama, ang isa na isinugo mula sa langit hanggang sa lupa 2,000 taon na ang nakalilipas sa katawan sa Israel, at ngayon ay salita sa bansang Romania, si Kristo. Ang isa na ipinropesya ng mga propeta bilang Mesyas ang mula sa langit, si Kristo ay muling dumating sa ikalawang pagkakataon mula sa Ama upang iligtas ang mundo sa kanyang pagliligtas. Amen, amen, amen. Extract mula sa salita ng Diyos sa kapistahan ng banal na hierarch na si Spiridon, mula 1:2-5-7. Amen, amen, sinasabi ko sa inyo, mga taong hindi tumutupad sa aking mga salita,
Inirenew ko sa inyo ang aking kasulatan na nagsasabi tungkol sa aking panahon ngayon kung kailan maririnig ng mga patay ang tinig ng Diyos at babangon. Ang ilan sa buhay na walang hanggan at ang ilan sa walang hanggang paghuhukom. At kung paanong ang buhay ay walang hanggan, gayon din ang paghuhukom ang banal na espiritu ay ang Panginoon na gumagawa ng buhay sa mga tao. Siya ang pinanggagalingan ng kabanalan sa mga tao, sa katawan at sa espiritu at sa kaluluwa ng tao. Ito ang tanong na dinadala ko sa iyo, natanggap mo na ba ang banal na espiritu? Narinig mo na ba siya, upang matanggap mo siya at magbukas sa kanya, at upang siya ay maging bukal ng kabanalan sa iyo? Sagutin mo ako. Nang likhain ko ang tao, nilikha ko siya upang maging banal, ngunit iba ang kalooban ng tao. Kapag hindi tinanggap ng tao ang aking kalooban at ang aking pag-ibig sa kanya, isinusuot ng tao ang kanyang kalooban at mananatiling walang Diyos, at hahakbang sa ibabaw ng kalooban ng Diyos sa tao, at inilalagay ng tao ang kanyang kalooban sa kanya, at siya ang kanyang sariling Panginoon. Narito, ang oras ay dumating upang tawagin ang tao at para panagutin ang lalaki. Hawak ko ang pala sa aking kamay at nililinis ko ang aking bukid sa pamamagitan ng pagtitipon ng aking trigo sa kamalig at ang ipa sa apoy. Nasusulat sa banal na kasulatan na pagkaraan ng 2,000 taon mula sa aking unang pagparito ay babalik ako mula sa langit sa lupa, upang bigyan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang banal na espiritu ay nagsasalita mula sa langit sa ibabaw ng lupa sa gitna ng bansang Romanian, dahil ako, ang Panginoon, ay muling pinili ang Jerusalem. Sa pasimula ay pinili ko ang isang Jerusalem para sa akin, at itinaboy ako mula rito. Ngayon ay pumili ako ng isa pang Jerusalem, ngunit ang banal na espiritu ay hindi mahuli, sapagkat ito ay nakasulat sa aking mga kasulatan mula noon, sandali na lamang, at hindi na ako makikita ng mundo. Ngunit makikita ninyo ako, sapagkat ako ay buhay, at kayo ay mabubuhay at inyong mauunawaan na ako ay nasa Ama, at kayo ay nasa akin, at ako ay nasa inyo. Ako ay laging nasa gitna ng mga pinili ng Diyos, upang gawin ang aking mga gawa kasama nila sa lupa, sapagkat ako, kasama ng mga tao, ay tinupad ang kasulatan, sapagkat para sa mga tao sila ay naiwan mula sa langit, upang matupad para sa mga tao. Sa aking unang pagparito ay naparito ako bilang tagapagligtas, ngunit ang mga hindi tumanggap sa akin ay hinatulan din, dahil ipinakita nila na hindi nila mahal ang Diyos, na hindi nila tinutupad ang mga utos. Sa aking ikalawang pagparito ay pumarito ako bilang hukom para sa mga buhay at sa mga patay. Ngunit ang mga hindi tumatanggap sa akin, kahit ngayon ay hinahatulan ng ganito, dahil ipinakikita nila na hindi nila mahal ang Diyos. Extract mula sa salita ng Diyos sa kapistahan ng pagbaba ng banal na espiritu, mula 0607-1-8. Ako, ang Panginoong Hesukristo, ay bumaba sa aking halamanan at naging isang tagapamagitan para sa walang hanggang Birheng Ina, na aking pintuan mula sa langit hanggang sa lupa, upang gawin ang gawain ng aking amang Sabaoth. O Ina, inang may sakit na katulad ko, ang iyong makalangit na anak. Walang sinuman sa lupa ang nagsilang ng isang anak na lalaki mula sa langit, walang iba kundi ikaw, sapagkat bumaba ako mula sa langit sa iyo. Ako ang salita ng arkanghel na bumaba mula sa langit upang ipahayag ako sa iyo, at ang salita ay nagkatawang tao sa iyo, upang ako ay maisilang bilang isang tao mula sa Birhen, at ang salita ay naging tao. Sino pa ang naging tao na katulad ko mula sa salita, mula sa langit at mula sa isang Birhen na katawan? Wala akong magagawa sa aking sariling kagustuhan, ngunit anuman ang aking marinig na sinasabi sa akin ng Ama, iyon ang aking ginagawa. Mula sa salitang ako ay naging malinis na katawan mula sa malinis na katawan. Ang lahat ng aking ginagawa ay ginagawa ko mula sa Ama, at sa pamamagitan ng salita ay inihahanda ko sila, at pagkatapos ay ipinakikita ko sila. Ganyan ako nagtrabaho mula edad hanggang ngayon. At ngayon, anong salita ang aking bubuin upang matupad sa aking paningin? Ngayon inihahanda ko ang aking sarili sa hardin at ipinapahayag ang aking sarili bilang hukom sa huwad na propeta, na naglagay ng kanyang ulo sa aking lupain na puno ng mga regalo ng banal na pananampalataya, na nasa loob nito mula sa akin at mula sa mga ama. Ganito ang nakasulat sa kasulatan ng aking pagdating, isang anghel na nakatayo sa araw ay sumigaw ng malakas na salita sa lahat ng mga ibon na lumilipad ng mataas sa himpapawid, halika at magtipon sa hapunan ng dakilang Diyos. Halina at kainin ang mga katawan ng mga hari, ang mga katawan ng mga prinsipe, ang mga katawan ng mga makapangyarihang tao, ang mga katawan ng mga kabayo at mga mangangabayo, ang mga katawan ng mga malaya at mga alipin, ang mga katawan ng maliliit at malalaki, para sa hayop at sa lahat ng mga hari sa lupa.
Kasama ang kanilang mga hukbo ay nagtitipon upang makipagdigma sa kanya na nakaupo sa trono, sa isang puting kabayo, kasama ng isang hukbo. Ngunit ang halimaw ay pinatay, at kasama nito ang bulaang propeta, na gumawa ng mga tanda sa harap ng halimaw na ginamit niya sa panlilinlang sa mga nagtataglay ng tanda ng halimaw sa pamamagitan ng pagsamba sa kanyang larawan. Silang dalawa ay itinapon na buhay sa dagat-dagatang apoy, kung saan nasusunog ang asupre, at ang iba ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng isa na nakasakay sa puting kabayo. At ang lahat ng mga ibon ay nagsawa sa kanilang mga katawan. Amen. Mga anak ng halamanan, ihanda ang aking daan sa ibabaw ng lupa, ihanda ang araw ng paglagda ng aking kabanalan para sa bahay sa burol, ang araw na luluwalhatiin ko ako sa ibabaw ng lupa sa kaluwalhasyan ng aking salita. Sapagkat mayroon akong aklat na ipadala sa huwad na propeta, na nagtatago sa ilalim ng damit ng simbahan ng aking. Sinabi ko ang gawain ito sa inyo, at tutuparin ko ito, sapagkat hindi ako sinungaling na Diyos. Walang sinuman ang gustong tumulong sa akin mula sa lupa, at wala akong sinuman na sa pamamagitan niya ay maaari kong iunat ang aking kamay sa ibabaw ng simbahan sa mundo, upang ang isang tao, na magkakaroon pa rin ng isang dalisay na puso, at isang hindi nasirang pag-isip ay kumapit sa laylayan ng aking damit. Nagtatrabaho ako sa inyo, dahil walang gustong tumulong sa akin, ngunit ako, ang Panginoon, ay ginawa ang aking tungkulin at sumigaw at nanalangin ng malayo at malawak upang ito ay mabuksan sa akin, upang ang ilang tinig ay matagpuan din para sa akin. Sa mga tao na magsisi. At ngayon tapos na. Tapos na ang lahat. Nagsusumikap kami dahil walang makakasama sa aming pinaghirapan, dahil tapos na ang lahat. Ang tao at ang Diyos sa tao ay tapos na, at wala akong sinuman sa tabi ko at kasama ng aking sakit. Ito ang pagtatapos ng programa ngayong araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa kanyang sagradong puso. Amen.